Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito sa Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa Maida Istana, Imus, dito lang sa Malagasang Road, Imus, Cavite. So, nandito tayo ngayon sa may Malagasang Road. Malapit lang naman dito itong location ng subdivision. So, hindi na lang ating biyahe. Diyan lang po sa unahan yung pinaka-entrance niya. Gaya ng na-feature ko nung nakaraan, itong unit na to ay katabi lang siya noong isang dumaan noong last week na forbidding din under sa negotiated sale. So, ito yung pinaka-entrance ng The Istana. Pasok lang tayo dito. Mula dito sa pinaka main road or pinaka main gate niya, baybayin lang natin itong pinaka main road, tapos doon tayo dadaan sa may pinaka gitna. So itong dinadaanan natin ay yung pinaka main road ng subdivision. Medyo malawak din naman itong The Istana, so marami-rami ding mga units dito. Yun nga lang ay makikita nyo dito, usually naka street parking lang talaga kasi wala namang mga parking slot itong mga bahay dito. So standard cut lang siya ng mga townhouse. 36 square meter, and then ganyan lang yung pinaka-size ng lot area niya usually. So kung makakuha man kayo dito ng may parking space, yun ay kapag corner lot. So minsan yung corner lot hindi din naman ganun kalaki. Itong i-feature natin ngayon ay corner lot or end unit siya. So ito ay medyo malaki yung lot area niya kasi meron siyang extra space sa gilid or sa dulo. Kaya okay na okay din itong property. Yun nga lang ay parang ilang beses na itong bumalik sa bidding. So lumabas na siya dati sa first public auction, walang nakakuha. Then lumabas siya sa second public auction, wala pa rin nakakuha. Ngayon ay nasa negotiated sale na siya. Ang kagandahan lang sa negotiated sale ay ano lang, 1,000 lang yung pinaka down payment or bid bond niya. Tapos ang matitira doon sa bid offer nyo ay ipafile nyo na sa as loan. Depende kung long term yung payment nyo, pero pwede nyo din naman bilhin ng cash o kaya short term. So kapag cash nyo binili, mayroon itong up to 30% discount. Kapag short term naman ay 20%, and then kapag long term ay meron kayong 10% discount. So yun, meron pa rin kayong discount sa negotiated sale. Yun nga lang ay medyo ano lang talaga, medyo marami lang talaga dito nagbibid, kaya yun, pahirapan lang din talaga makakuha. Kasi usually ang kinukuha ni Pag-ibig ay up to 3 highest offeror lang. So kapag hindi tinuloy ng pinakamataas na offeror, babalik ulit sa bidding. So yun, bahala na silang paulit-ulit yung property kung ayaw nilang ibigay. Pero yun, bid lang kayo ng bid kung gusto nyo namang makakuha ng property, kasi di naman maubos yung foreclose ni Pag-ibig. Always naman meron talagang nasa listing. So every week may forbidding sila. Ito na po yung pinaka-location ng property. Medyo masukal na nga to, hindi na siya nalinisan. Maraming mga nakatambak dito sa dulo. At ito nga, meron na siyang extension. Meron na din siyang mga bakod. Kaya okay na din itong property kasi partly ano na siya, renovated. Yun nga lang ay parang hindi siya natutuloy or parang napabayaan siya ng dating nakakuha nitong unit. Kaya medyo marami-rami din kayong ipapaayos. Pero ang pabor dyan ay partly ano na siya, medyo na-improve na yung unit. Hindi nga natin ito mapasok kasi nakapadlock, pero makita nyo dito sa gilid meron siyang extra space nga. Pwede nyo siguro itong baguhin, gawin yung parking lot, itong area na to, or depende sa inyo kung i-retain lang ninyo ng ganyan na itsura niya. Pero kung makikita nyo, hindi din naman siya ganun kalapad yung extra space sa harapan at sa gilid. Kasya siguro sa sakyan dito kapag tanggalin yung bakod. Hindi nga natin alam yung history nitong bahay, pero medyo marami din kayong lilinisin kapag nakuha nyo itong property. Ang pabor lang talaga ay medyo partly na siya, napapaayos na siya. Sayang lang din talaga na foreclose ito kasi gumastos na din yung dating may-ari. Ito nga pala yung katabing unit na dumaan sa foreclose nung nakaraang linggo. At hindi tayo sure kung may nakakuha na yan, pero ito yung current na property ngayon na under sa forbidding ngayong week. Hanggang Friday po kayo pwede magsabit ng inyong bid offer. So kung gusto niyo mag-bid dito, habol na kayo kasi hanggang Friday lang. Pero kung hindi pa kayo nakapag-register, malamang hindi na kayo makahabol kasi
pag nag-register kayo, hindi naman siya agad-agad na-approve na Pag-ibig eh. Kailangan pa ng mga ilang araw bago nila i-approve. Depende pa din sa records nyo sa Pag-ibig. Kasi usually, kapag nag-submit kayo ng registration, nare-review pa naman nila ang inyong application. So, bago kayo makapag-bid, kailangan pang i-approve ni Pag-ibig ang inyong registration, saka kayo bibigyan ng buyer's ID. Kapag meron na kayong buyer's ID, pwede na kayong mag-bid online, unlimited. So, ang registration naman ay one time lang. Kapag meron na kayong buyer's ID, pwede na kayong mag-bid ng mag-bid. Pero make sure lang na kapag nagbibid kayo, seryoso yung pagbibid nyo. Kasi kung nagbibid kayo na lang, kalokohan, tapos kinakancel nyo lang lagi, possible na ma-record kayo ni Pag-ibig, makikita na yung pangalan nyo palagi, at possible na ma-blacklisted kayo kasi pasaway kayo na bidder. So, ensure lang na seryoso kayo pag nagbibid. Kasi itong pagbebenta naman ni Pag-ibig ay hindi naman din ito biro-biro. Ano din naman talaga to, seryoso. Ang pabor lang talaga dito sa mga foreclose ay mura lang ang mga property nila kasi previously naman ay ginastusan na din naman to ng dating nakatira. Yun nga lang ay nagka-problema lang sila sa financial kaya hindi natuloy-tuloy at ang pagbabayad nila sa amortization dahilan kaya na foreclose itong unit. Yun, ang pabor lang talaga dito kasi kung naghahanap kayo ng bahay sa area at wala na kayong mahanap ng mga brand nyo kasi lahat ng space dito ay ano na siya, may mga bahay na. So, ang option nyo lang talaga kung gusto nyo kumuha talaga ng property sa subdivision ay kung merong available na foreclose. Maliban pa sa mga binibenta na or sa mga owner na nagbebenta ng bahay o kaya mga pasalo, itong foreclose ang pinakamagandang option kapag merong available kasi dito makakamura kayo ng property. Huwag lang kayong mag-bid siguro ng sobrang taas kasi kayo din naman mahihirapan magbayad. Ang dami kasing nagbibid ng sobrang taas eh. Minsan yung iba doble yung ino-offer na price pero sila din naman yung luging-lugi kasi syempre babayaran mo yan buwan-buwan plus interest pa. Hindi na siya worth it minsan yung price kasi dapat magbe-base lang kayo sa market value ng mga property sa area. Ito ay mura lang naman, nasa mga 1.3 million around. So kung magbibid kayo, siguro dagdagan nyo lang ng mga up to 1.5, mga ganon, ideal bidding. Yung iba kasi sobrang taas ng offer eh. Sila din naman kawawa magbabayad. So kung hindi mo din naman mabayaran ito, nakuha mo nga yung property pero sobrang taas naman ang bid offer mo. Ganun din, kapag nagka-problema ka sa financial, babalik lang din ulit sa foreclose. So, makukuha lang din ng ibang buyer. So, wala. Paulit-ulit lang siyang forbidding ulit. Para sa details naman ng bahay, ito, flash ko na lang siya sa screen. Yan lang, dito ko na lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding. The